Hello mga bossing, yan nakabaklas yung motor, yung 4 valves. Kasi nga yan, di ba binenta ko yung head nito tsaka block ng Cosodok. So bali pati yung mga nandito yan, kinalas ko na rin gearings, pati yung mga nasa CVT. Yan, yung sa gearings nya, yan, palitin na yung stick bearing. Ngayon pa lang mapapalitan to simula nung nabili ko tong motor. Yan, buti tinanggal ko or kinalas ko para na-check ko din. Kasi wala akong balak ikalasin talaga to. So since walang head to tsaka block, bibiyakin ko yung makina na ito. O nga pala kaya walang head tsaka block to, kasi pinaraffle ko. Yun, yung reason kaya pinaraffle ko is magpapalit ako ng head tsaka bore. So from Cosodok, magiging SOC na siya. Babalik ulit ako sa SOC. Kasi dati na tong na-SOC na 4 valves engine. So ibabalik ko siya, gagawin siyang SOC flathead naman. So ayun, since naka-baklas siya, bibiyakin ko na rin yung makina. Kasi dati yung bagong buo to, merong part doon sa kabilang side, sa magneto side, na napingas to eh. Napingas yung crankshell niya. So may nabili ako dito. Yan, may nabili akong half crank. 5VV pa rin siya. Ayan. Ayan, may nag-alok lang sa akin nito. Isang follower sa Facebook. Ayan. Tapos yung kagandahan dito, all goods lahat ng tornilyuhan. Siyempre chinek ko, ayan yung tornilyo sa drain, dito, ayan, dito, etong mga to, yung sa pump ng oil. Tapos yung kagandahan pa rito, eto, ayan, naka bore out na siya. Ayan, kung titingnan nyo, saktong sakto lang siya doon sa may pump, doon sa oil passage. Tapos maganda yung pagkaka-bore out sa kanya, pantay. So para sa akin ano yun, advantage yun, kasi hindi ko na kailangan magpa-bore out ulit. So yung sa akin kasi, ito yung part na to, yan yung napingas, yan yung naputol. Kasi diyan ko kinabit yung ignition coil ko dati. Then nagmarilaki ako. And after nun, naputol siya sa vibrate. So ayan, 5BB papalitan natin. So ayan, na-drain ko na yung langis niyan, wala nang langis yan. Tsaka ayan, syempre nakalas ko na yung ibang part na kailangan. Tapos syempre lilinisin natin to, tsaka yung buong makina niya. So syempre basic, ang number 1 rule sa pagbubuo ng makina, yung pinaka basic is maglinis. Syempre dapat malinis yung makina na bubuuin mo. Ayan, sa paglilinis nitong engine, so gagamit tayo ni greaser. Ayan, Red Speed. Ayan, ito yung ginagamit ko dati pa pag naglilinis ako ng makina. Ayan, yung katulad dati nung unang beses na kinalas ko to, yung binuo ko to. Ayan, yung nakikita nyo sa screen nyo. Yan, napakalinis, di ba? Red Speed yung ginamit ko dyan na degreaser. Yun mga boss, natanggal ko na yung makina. Ayan. Ang hirap magtanggal, syempre wala akong katulong. Ako lang mag-isa. So, unahin kong tanggalin itong stud bolt.
Yun mga bossing, nabiyak ko na yung makina. Ayan. Papalitan ko kasi to kasi nga, ayun nga, basag siya. Imbis na ipahinan ko, ipapalitan ko na lang. So ito yung crankshaft ko, ayan, CSRK na naka forge connecting rod. Ayan, 102. Ayan, CSRK. Ayan. Ito yung sa akin. Malinis yung loob. Tapos, ayan. Papansin niyo yung pagka-bore out niya. Haging na haging yung sa may oil niya. Kumpara dito sa isa. Ayan. Medyo may mas makapal pa konti ito. Pero all goods na rin. Yan, 5BB rin siya. Tapos sa paglilinis naman na itong makina natin, ayan, gagamitan ko ng red speed. Yan. Ito talaga yung ginagamit ko dati pa. Pero this time, i-pressure washer muna natin siya. Gagamitan ko muna ng pressure washer para matanggal yung mga ibang mga dumi para tipid sa degreaser. Bali, ito yung part 1 ng pag-rebuild na itong motor ko. Ayan, part 1 to. Ayan, i-content ulit natin. Tapos, bibilang ko na to ng gasket, tsaka o-ring, tsaka yung gasket dito sa fuel, sa may oil pump niya. So, bali yung gamit ko palang oil pump is Koso, tapos yung oil pump gear is JVT. Let's go, i-pressure washer natin to at para malinis na. Yan, tapos ko na i-pressure washer. Ito yung bagong crank, bagong lumang half crank, yung hindi basag. Yan, ito yung kakabit ko. Yan, pressure washer ko para matanggal muna yung mga dumi-dumi, para medyo tipid sa degreaser. Ito yung kabila. Yan, tatanggalin ko to yung mga gasket na yan na dumikit. Ito na yung crankcase natin. So, i-degreaser ko na siya kahit mukha na siyang malinis. Yan, ayaw nating may dumi-dumi, may mga langis-langis, kaya i-degreaser ko pa rin siya. Yun mga bossing, tapos ko lang linisin ng gamit yung degreaser. So ito yung resulta niya. Ayan, napakakintab na. Tapos nilagyan ko na ng oil yung bearing. Yan, syempre baka kasi mag-stock up. Yan, nilagyan ko ng tissue para hindi matutuluan ng oil.
So ayan. Yan na siya. So ito yung kabilang side. Ayan. Nilagyan ko na rin ng oil yan. Ayan, malinis na. Ayan, 5BB pala to. Ayan, 5BB. Bali, 5BB yung crankshell natin, left and right. So, bali, ito pala yung degreaser. Ayan, may natira doon sa isang bote. Kasi dalawa yung binili ko. Tapos, ayan, ito yung isa. Ayan, hindi pa bukas. So, ayan, tumipid sa degreaser. Kasi, yun nga, ginamitan ko muna ng pressure washer para matanggal yung mga dumi na kayang tanggalin ng pressure washer. Tapos, yung hindi na kayang tanggalin ng pressure washer, ayan, degreaser na yung ginamit ko. Kaya, tumipid. Yan, doon sa isang bote may natira pa. Yan, napakalinis na ng crankshell natin. Ready to build na ulit. So ayan, number 1 sa pagbubuo ng makina mga idol. Yan, pinaka basic. Yan, syempre maglinis muna ng makina. Kailangan malinis muna para maganda rin tignan. Hindi lang puro lakas ng engine. So kailangan dapat malinis din. Kasi yung pakit naman tignan kasi pag sobrang dumi naman ng makina mo. So ayan, hanggang dito na lang muna tong video na to. Ito yung part 1 ng ating rebuild series ng Mio natin. Ayan. And please like and follow dito sa Facebook page. Thank you.